Good day guys! Ngayon meron tayong transformer na i-DIY kasi ito ay sinauna pang transformer. So, ang hirap dito sa transformer na to ay walang fuse and then walang switch. Kaya kung gusto mo siyang i-shutdown, i-unplug mo pa siya guys. So mahirap lalo kung yung outlet ay nakatago, hindi accessible. So yan. Hindi katulad ng ibang transformer ay meron switch at saka replaceable fuse ang kanyang unit. So ito wala guys. So ito pala ay 500 watts and then ang output niya ay 110 and then ang kanyang input is 220. So ito ginagamit ko sa 110 na refrigerator na personal refrigerator. So ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng fuse at saka switch. So ito wala, sinauna pang transformer. Okay guys, let's do this! Okay. Umpisa muna natin guys. Oh, mahina masyado ang electric fan. Ay, inactivate muna natin ang electric fan, masyadong mahina. Yan. Nakita na natin. Ayun. So, wala ngang safety. Ayan guys, oh. Wala siyang ka-safety. Wala siyang fuse. So, diretso lang sa line. Masyado nang malutong. Tagal na kasi itong model na ito eh. Ito ay primary and then secondary. Primary, secondary. Oh, tapos balok-balok pa yung kanyang basag na. So kailangan natin lagyan ito ng fuse for safety. Sa switch. Ayusin na natin. Hindi na natin siya tatanggalin sa pagkakakabit dito sa case. Isasayos lang natin. Guys, idiin ko lang. Okay. Deform pa siya eh. Deforming pa ang ating case. Sasayos muna natin guys. Okay guys, ito yung ating fuse box o yung fuse case. Ito yung fuse niya, may kasama na. Hindi ko lang makita kung anong ampere eh. Pero ito, galing to sa itong fuse na to, galing din to sa 500 watts na dating AVR na nasira. So kinuha lang natin to. Then may switch, power on switch, at nilagyan na rin natin ng pilot light. Okay, hugas muna tayo dito sa unahan na para kitang kita.
Okay, unahin natin ito ang fuse. Bubatasan ko lang muna guys. Ayan guys. Pinapalaki na lang natin yung butas. Ayan, para sa fuse. Ayan. Okay na yung sa fuse. Sunod naman natin ang kanyang switch. So, dito natin ilagay. Sa taas na rin ang fuse. Okay, mga ganyan guys. Guguhitan natin ang ating bubutasan. Ayan guys. Pinormahan na natin ang pagkakabitan ng switch. Ayan. Okay. Bubutasan ko muna guys. Ayan guys. Pagawa na tayo ng butas para dito sa switch. Pangit nga lang kasi bare na ginamit natin eh. So hindi pantay na pagkaka-shape. Katulad yan guys. Hindi siya pantay. Pero pasok naman. Ayan. Pasok naman siya guys. May mga konting ano lang, awang. So, lalagyan na lang natin ng glue stick para walang gap. Okay guys. Okay, natap na natin. So, yan. So, ito ang primary guys. Normally, ito yung magkarugtong sa primary. Ayan. And then, kinat natin yan. Tapos, siniris natin sa fuse. Ayan guys, sa fuse. And then, tumakbo yung fuse. Papunta sa switch. Tapos yung sa isang fuse na sa output ng fuse na tap yung ating pilot light. Tapos yung isang linya ng pilot light nilagay natin sa line 2 ng output ng transformer ng 110. And then lumabas naman sa switch, bumalik siya doon sa primary. So, nag-series lang yung linya. Nag-series lang papuntang fuse and switch and then balik sa primary. Tapos, tinap na rin natin ang ating pilot light. Isa sa line 2 and then line 1 ng ating pilot light. Okay guys, linisin ko lang and then assemble ko na. Ayan guys, na-insulate na natin ang bawat isa. Tapos yung nabitak na bobbin plastic to eh. So may purpose siya. Parang spacer rin or guideline. So naglagay na lang tayo ng electrical tape. Parang insulation na just in case hindi siya mag-direct contact sa ibang coil. Ito kasi parang nakaseparate to eh, yung line na to. Kahit na meron siyang magnetic insulation, kailangan pa rin may protection. So mas safe na siya. Ngayon, check natin yung output voltage. Saksak muna natin. Ayun, gumana agad. Nakikita nyo guys. Indicator.
Switch off natin. Yun. Okay guys, kukunan natin na reading. Okay pala guys, may kinorek lang tayo yung linya ng pilot light kasi kahit in ang off position natin, naka-ilaw pa rin yung ating pilot light. So i-correct lang natin. So mula dito sa input ng switch, pinagpalit natin, nilagay natin dito na sa output ng switch papuntang primary. Ayan. Kasi nakailaw pa rin siya kahit na nakapatay na. So ito, testing natin. Okay. Sana yung switch? Position. Okay. Naka-off. On natin. Ayun. Ayan guys. Off. Patay na rin. Patay na rin ang ating pilot light. So ngayon yung output naman ng voltage. Lagyan natin sa AC. Ayan, AC. Ito natin lagay sa output. Natin yung reading. Lalaglag. Okay. Voltage on. Maluwag eh. Ito lang output. Okay, sandali. Check natin muna. Okay guys, maraming attempt. May mga aberya. Pinalitan natin yung tester natin. Mahina na kasi yung battery. Ayan, nilagay natin sa voltage. Kita ba? Ayan. So ngayon, inayos na rin natin uli. So, okay na. Yung pilot light lang ang naging problema kasi may resistor to, nagkakaroon ng reducer ang voltage pag nagkamali sa top. Nagkakaroon ng low voltage output masyado, imbis na 110 nagiging millivolts something. Kasi ito 220 to guys eh. Yung pilot light natin may resistor siya. So, hinanap natin yung tamang connection mismo. So dito sa line 2, tapos dito na sa line 1 na siya. So eto na ang tama. Kunan natin ang output. Ayan, umilaw. Kasi kanina umilaw, namamatay na. Problema, walang output. Ayan, may output na. Ayan, kita ba guys? Hindi ko makita eh. So 120 or 120 guys, yan. Applicable. Pag pinatay, patay na rin. Ayos. Close ko na.
Okay guys, eto na siya. So ito naging problema guys. So dito kanina kasi ang butas natin, padiretso sana sila yung mga DIY natin na fuse, pilot light, and switch, mga safety device. So ngayon ang pilot light nandito na ako. Dito tatakpan na natin ito, yung butas. Testing. Yun. Power on. Voltage check. Kaya din. Okay. Kung masunod maigi. Okay. Wala nang aberya guys. Hindi ko lang masundot maigi. So yun, okay na siya guys. Ayan. Ayos, safety na to. Pwede nang gamitin. Just in case may fluctuation, fuse ang masisira. Lalo't ngayon, kailangan natin ng mga extra protection. So may switch na, hindi na siya direct na bubunutin or direct na isasaksak. So normally kahit na naka-plug na siya lagi, puputulin niya na yung linya. Katulad niyan. So nakaputol na ang linya niya and then wala nang gumagana. Zero voltage na ang nangyayari kasi ang isang linya nakadepende sa fuse and switch. Okay guys, let's do this!